The first time ako talaga naging aware sa mga gawa ng mga Filipino comics artists ay noong 1980, nung nakabili ako ng Philippine Comics Review. Isa siyang magazine na may articles about Philippine comics artists at merong gallery ng mga artwork. Doon ko first time nakita yung gawa ni Nestor Redondo, ni Alex Nino, ni Francisco Vico Ching, ni Jose Zabala Santos, si Tony Velasquez. Talagang na-impress ako, gagaling pala ng gagaling pala ng mga Pilipino pagdating sa comics. Pero admittedly, medyo recently ko lang talaga fully na-appreciate yung mga gawa nila. And I think may kinalaman ito dun sa fact na hindi sila readily available. Yung mga gawa nila, hindi mo sila mabibili locally. For those in the US, you don't know how lucky you are. Because you have access to hundreds, probably thousands of archival editions of your favorite comic books. But here in the Philippines, such archival material does not exist. Do not exist at all. Well, except for this book, album ng Kabalbalan ni Kengkoy, which is a reprint of the very first Philippine comic book, originally published in 1934. Out of the thousands upon thousands upon thousands of comic stories drawn by a lot of really great artists, none of them were archived except for this one, which is nakakapanghinayang. And itong situation na to is something na focus for me recently dahil maraming mga young artists lumalapit sa akin at nagpapatingin ng gawa nila. At mga pinapakita nila sa akin is very inspired by Japanese comics. Hindi ko rin naman sila masisi kasi yan yung mga comics na available at madaling mabili at nakikita mo sa TV, nakikita mo sa mga tindahan. An artist is naturally a product of his or her influences. So, kung ano yung nakikita mo, what are you exposed to, ganoon na magiging gawa mo. Ako naman, nanghihinayang kasi alam ko there's this huge body of work na gawa ng mga Filipino na hindi nakikita ng mga tao, na nakatago lang sa mga collections na siguro nawala na yung iba dahil sa baha, dahil sa sunog. And naniniwala ako na we have a lot of really terrific artwork na hindi na natin makikita dahil they're lost to us through neglect, maybe through years of not caring, of not feeling na this is something important. So, ayun ang reason kung bakit ginawa ko yung Philippine Comics Museum online. So I can gather as much of these artworks na available to me. Nabili ko rin sa mga collectors, nabili ko sa internet. At ilalagay ko siya online doon sa aking website para makita ng mga young artists na ito yung mga artwork natin. For many decades, we have been producing some of the best comics, best illustrated comics in the whole world, no? And hopefully kahit paano may makakita ng small part of it kasi admittedly maliit lang yung collection ko. Kung titignan ko yung buong collection ko, I think I'm seeing only less than 1% of the entire thing. Pero I'll try. I'm still trying to find the old comics. I'm still trying to find
old artwork na pwede kong ilagay sa website ko para makita ng mga tao. I hope lang na hindi to ma-interpret ng mga young artists na sinasabi ko sa kanila na eto, kopyahin nyo si Nakuching, kopyahin nyo si Redondo kasi ayun yung dapat gawin. Pero actually hindi. Ang gusto ko lang talaga dito sa ginagawa ko na to, kaya ko to pinipresent itong mga artwork ng mga dating artist natin, is to give young artists a kind of sense of history na nagkaroon tayo ng malaki at magandang legacy of Philippine comics art. And I hope to make them aware of it. Na para naman they can look at something na sabihin, ito, Pilipino ito, and this is something we can be proud of, no? And hopefully for those artists na ma-inspire sila to follow in their footsteps, not to copy their work, but to hopefully inspire them to create something na kanila, na original. Right now, medyo nag-undergo ng renovation yung Philippine Comics Art Museum online. Dahil lumipat kasi ako ng server at medyo nagulo lahat ng mga links, no. Lahat ng material nandun pa rin, pero medyo weird yung links ngayon. And hopefully by end of October, by the time na magkaroon ng Comic-Con, naayos ko lang lahat at na-relaunch ko na yung museum. Ito ngayon yung collage ng mga artwork na maaari nyo makita sa museum. Sa pagsapit ng umaga, sa paglipas ng gabi, ay tuluyan ang sisikat ang araw mo minimiti. Dadalawin ka ng ilaw, hatiin ang dilim, diliwanag ang paligid, paalam na nakipsilim sa iyong pag-ibig, ikaw ay gumising. Umaga na sa buhay mo, ang oras ay tumatakbo, pag-asa ay tumatawag sa'yo. Umaga na, batiin mo ang araw ng pagmulat mo, liwanag ay naghihintay sa'yo. Bakit di ka pa bumangon? Ang dami ng iyong gagawin. Baka ika'y mapag-iwanan at sa huli